po yung sinisisi na nawawala? O na 21 sunod, 17 So hindi sunod, lang 21. isang beses kayo nawalan ng manok? Hindi lang. Bakit ikaw ang dinidiin? Siya ba'y may ebidensya? Kasi nga, ika nga ni Boss Ben, the burden of proof is with the accuser. Ibig sabihin, kung ikaw may isang akusasyon laban sa isang tao, papatunayan mo. Sabi niya, patunayan mo muna ito ang manok at itong sahod mo, i-hold ko to. Kaya nagpas ko po ako na, sa loob lang po ako na sir ng barracks. Dapat baliktad yung sinasabi nitong kabilang panig na dapat ikaw daw magpatunay na talagang kumpleto yung manok. Patunayan niya muna talagang ginalaw mo yung manok. Kung 3 beses na naulit to, bakit hindi pa gumawa ng measure yung kumpanya or yung amo? The fact na may problema sa sistema, ang punto ko dito, kung meron sana mga extra na sinasabi countermeasures yung kumpanya ng mga papeles and whatnot, may iwasan yung sinasabing problema na ito. Sir, inaakusahan ka, nagnakaw ng mga manok nung amo ninyo? Kasi po sir, yung manok po, binabiyay po namin galing po farm, papunta pong planta. Kumbaga, oo, yan yung mga dinideliver nyo sa mga kliyente nyo. Mga buhay na manok. Buhay Laruhin po, natin, ha, mga buhay na manok. Opo, kayo pahinante, di ba? Ako po ang pahinante. Matanong ko lang, di ba, syempre, pahinante, may, may kasama kang truck driver. Opo. Pero sa'yo, mainit yung amo mo. Opo. Ikaw po ba, sir, may mga nagawa ka ba previously na, kumbaga, yung tiwala ng amo mo, nawala na dahil dun sa nagawa mo? May mga ganong record po ba kayo? Wala naman po. Baka may ebidensya yung amo mo, kaya ikaw yung dinidiin. Wala naman po. Paano nyo po nasabing wala? May witness, mga ganun. Ang driver po ng truck, makapatunay po kung talagang nagagawa ko ng kalukuhan po. Pero yan ba, sir, matanong ko kasi di ba bilang yan yung mga manok from point A to point B, kunyari i-deliver nyo sa probinsya, di ba may listahan yan or numero kung ilan. So pag dumadating dun sa pinagde-deliveran nyo, hindi na kumpleto yung manok. Pagkakatay po, sasabihin ng checker ng planta na kulang ka niya 20, kulang ka niya ng ganito. Ganun. Wala naman empty cups. Pero kayo ba, syempre, i-deliver nyo, bibilangin nyo ba yan muna o sila yung magbibilang? Para kumbaga mag-mat. Kasi sa inyo, di ba kumpleto? Pero pagdating sa kanila, po, sino nagbibilang po? Checker na po nila. Yung checker nila. Wala sa inyo. Wala na. That's a good point na nabanggit niya. Magandang punto yun. Na kung saan, pag-alis doon sa sinasabing farmer, yung pinagkukunan nyo ng manok nyo, Opo. nagbibilangan, tama ba? Pagdating ba doon sa mismong farm na pinagdideliberahan nyo, meron bang checking kung ikaw man or yung driver, dapat most likely ikaw kasi ikaw pahinante or may isa pa kayong kasama, na dapat sana magbibilang ng manok na pipirmahan din or receive. Ito kabila na ilang manok to, receive, pipirmahan. Para ma-certify na talagang hindi nagalaw yung manok dun sa side ninyo. Para maiwasan ang problema or ganitong klaseng akusasyon, dapat man lang sana na meron sa parte ninyo or dapat may ginawa ang kumpanya na sabihan yung mga tao na bago i-turn over doon sa kliyente, maibibilangin mo yung manok para siguraduhin na lahat ng mga manok na i-deliver nila angkop doon sa ipinadala ng farm. Ano na po ang ginawa ng amo nung matapos magkulang? Kasi sabi mo 3 beses na Ano pong ginawa? Yung magsasahod na po nun, yung di ako po pinasahod. Hindi ka pinasahod. Ilang araw po? Bali sa 6 na biyahe po. 6 na biyahe. So, kumbaga, magkano po ba per biyahe nyo, sir? Kung pwede malaman. Ang pagdalawa pong pahinante, bali po tig 500. Tig 500. Pag isa lang ang pahinante, 1,000 po. 1,000. So, ilang araw po kayo di pinasahod? Bali 6 po. 6 na araw. 6,000. Opo. Bakit daw po 6,000? Napakalaki na ba ng 6,000? Kumbaga, yun na daw yung kabayaran para dun sa mga nawawalang manok. Opo, yun na po. Oo, wala nang ebidensya. Basta ikaw kumuha. Ito, yung sako mo, kukunin ko na. Dinala ko sa barangay. Pinabarangay ka, ni-report. Okay. So, ano nangyari doon? Nagpaliwanag ka ba? Narinig ba nung amo mo yung side mo? Paliwanag naman po ako na yun nga ang manok. Talagang kumplito naman. At ako, hindi naman talaga ako nagnakaw. Kaya lang ang sabi niya, patunayan mo munang kumplito ang manok at itong sahod mo, i-hold ko to. Kaya nagpas ko po ako na wala pong makain. Sa loob lang po ako na sir ng barak. Pero di ba dapat baliktad yung sinasabi nitong kabilang panig na dapat ikaw daw magpatunay na talagang kumpleto yung manok? Patunayan niya muna talagang ginalaw mo yung manok. Yung number 1 na tanong natin dyan. Hindi naman sa gusto natin na depensahan na yung isang tao. Pero kung wala naman silang ebidensya o batayan, ang gusto lang naman natin dito ay maging fair. Wala naman po silang... Sir Carl, kung 3 beses na naulit to, bakit hindi pa gumawa ng measure yung kumpanya or yung amo para hindi na... The fact na may problema sa sistema. Ang punto ko dito, kung meron sana mga extra na sinasabi countermeasures yung kumpanya, na mga
mga papeles and whatnot, may iwasan yung sinasabing problema na ito. Dahil nga naidulog na ito sa barangay. So makakausap natin sa kabilang linya ang Chief Investigator ng Barangay Sabang, Baliwag, Bulacan, si Nestor Figueroa. Good morning po. Yes. Sir Nestor, ako po si Carl Tulfo. Nakalive po tayo ngayon. Sir, matanong ko lang, no, for the side nito na nangyari, dito sa lumapit sa amin na Rayman Fajardo at laban dun sa isang kumpanya na nagdala daw sa kanya sa barangay, ano po ang nangyari dito, sir? Pakikwento po sa amin. Noon po kasi December 21, nagpa-blatter dito si Mrs. Teresita Basalio. Yung po kanilang amo. Na di umano ay meron siyang 2 tauhan na ninakawan siya ng mga manok. Ang pangalan ay Rayman Fajardo at yung isa ay Mark Henson. Ano yung naging batayan nila na mapunto na itong si Rayman Fajardo mismo ang kumuha ng manok? Sila po ang pahinanti, silang dalawa. Sila lang naman ang pahinanti. So ang ginagawa ng amo is parang kinukumanda ng responsibilidad itong sinasabing pahinanti. Opo. Tumitistigo naman yata sa kanya yung driver. Tumistigo ang driver laban kanino? Dito po kay Rayman. Anong statement itong ni driver? Hindi ka pa po nakakausap. Ayaw lang po ito doon sa may-ari. Anong sinabi ng driver daw? Itinuturo ng driver na may kinalaman sa pagkawala ng mga manok, itong si Rayman. Okay, yun ang tinatanong ko na sinasabi ng may-ari na ayon sa driver na may kinalaman itong si Rayman sa pagkanakaw ng mga manok. Opo. Okay. So ngayon, ang sinasabi, yan ang nagiging batayan ng amo base doon sa statement ng driver. Ngayon naman kasi sir, sinasabi nitong ni Rayman na pwede daw tumistigo yung mismong driver para sa kanya at sasabihin na wala daw siya kinalaman. Hindi po ganun lumalabas eh. At saka po nakausap ko nga po yung may-ari. Okay, sir, kasi wala naman po problema kung nakausap niyo yung may-ari. Ang aking concern lang is kasi kayo naman ang chief investigator ng barangay. Nagkaroon ba ng maayos na pag-uusap between you and the driver? Kasi yung nagiging batayan nitong sinasabing amo ay yung driver. Nakausap niyo na ba yung driver? Wala pa po sila pag-aharap dahil yung ito si Mrs. Teresita Basalio, kanina ko lang po nakita uli. Kasi sir, siguro sa susunod, kailangan muna na dapat malaman ninyo kung yung mismong driver ay talaga nagsasabi ng totoo or ginagawa-gawa lang nitong sinasabing amo doon sa kanyang blatter para masabihin na mayroon siyang patunay doon sa sinasabi dito kay Rayman. Ang gusto lang naman namin, sir, ay maging patas dito doon sa part na yun para malaman. Wala pa nga po sila pagharapin. Yun naman si Rayman, diyan pa rin pala sa barracks nung may-ari na tutulog. Okay po. So, yun lang naman sir, ang gusto namin malaman. Ano pa po bang ibang detalye po na alam tungkol po dito sa nangyari? Ang alam ko po, nabayaran na yung kanyang sweldo. Dinagdagan pa, ginawa pang 6,000. Bayad na po. So, bayad na yung sinasabing 6,000 dito kay Rayman. Tama ba? Dati yung sweldo po na 5,000 plus, ginawa pang 6,000. Nasa kanya na po, pinadala sa kanya via ETAP. Okay, so nabayaran na dahil po nang himasok na yung bita. Ganun po ba, sir? Kasi nahihirapan po kunin ni Rayman yung kanyang sahod. Sir, no, sa barangay, sana po kung magharap-harap ulit sila. Kasi kami, babalanse rin po kami dito kung wala pang mga ebidensya. Pero sana marinig din yung panig neto ni Rayman. Kasi according sa kanya, wala talaga siyang ginawa. Sana po magkaroon po ng maayos na paghaharap sa barangay. Pinintay ko nga po siyang pumunta rito ulit. Ayan. Sige, ganito Sir Nestor, no? I'd like to ask na siguro mas mag-investigate kayo ng maigi tungkol po dito sa kaso na ito. Kasi of course, mahirap naman na either one side or two sides yan of the story. So either maakusahan ng tao hindi yung dapat or maakusahan lang yung taong karapat dapat. So ayon naman din sa dalawa at kami bumabalanse lamang. Okay po Sir Nestor? Opo. Makakasa po tayo. Ayusin po natin yan kung sino may kasalanan talaga. Okay. Sige po Sir Nestor, maraming salamat po sa inyo. Opo, maraming salamat din po sir. Ngayon naman makakausap natin sa kabilang linya itong si Attorney Batas Mauricio to ask what are the legal aspects ng ganitong klaseng mga problema na kung saan na mayroong pag-aakusa dito sa sinasabi sa isang tao na nagbabatay doon sa sinasabing mga either statement ng driver kung totoo na talaga nagbatay sa statement ng driver or ano pa bang ibang mga posibleng pwedeng gawin. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa ating mga babayang na-restrict mo si Ben Tulfo. May salita po dyan, batas sa Latin. Ang pangalan po, onus probandi. Ano ibig sabihin ng onus probandi? Ang ibig sabihin po dito, kung sino ang nag-aakusa, sino ang nagsasabing may ginawa o may pagkakasala ang kanyang kapwa.
ang may tungkulin maglabas ng matibay na ebidensya, matibay na pagpapatuo na yung kanyang inaakusa at yung kanyang inaakusahan ang tunay na gumawa ng krimen. Yun po yung kailangan nating maunawaan, modus probandi. Sino ang may modus probandi? Yung pong complainant na nagsasabi na nagkulang yung manok. Ganito po yung gano'ng karaming manok ang sinakay namin, pero ito na lang ang dumating doon sa ating pinapadalhang supplier. Medyo mahirap po yun sapagkat kung wala namang pinipirmahan yung pong nagtungo dito sa ating himpilan, karami yung manok. O di kaya gaano karami yung tinanggap ng supplier na pinagdalhan nila ng mga manok. Mahihirapan po yung nagsasabing kulang ang i-deliver na manok. Dito po, kakailanganin ng isa pang batas pater bonus familias, family. Ang ibig sabihin po nito, kakailanganin na magkabilang panig, lalo na ang kumpanya, na tiyakin ang katotohanan o katapatan ng kanilang pagtatalaan ng mga pinapadalang manok, mga inilululan sa sasakyan, at pagkatapos, yung i-deliver actual mismo. Attorney, no, nabanggit ko lang din kanina habang kausap itong si Rayman na kung meron bang ganong klaseng sistema na, for example, pag alis ng lugar, so sine-check nila, kung meron ba pagdating dun sa mismong pagdideliberahan na bago i-turn over nitong ni Painante at driver yung mga manok, ay meron din silang pagbibilang, receiving copy at whatnot na pwedeng pirmahan na kung sino man tatanggap dun sa mismong kumpanya para once na na-deliver na, meron mas certification sila na na-deliver namin itong pieces, itong amount, blah blah blah, so on and so forth, na talagang merong patunay sila na pinangahawakan na ito talaga yung na-deliver nila. At nakikita namin, attorney, doon sa kumpanya ay wala. And then ngayon, nagkakaroon ng sinasabing pag-aakusa. And then sinasabi din ng barangay na meron din silang pinangahawakan daw umano na sabi daw ni Amo na yung mismong driver daw ang nag-statement. Samantalang ito si Rayman, sabi niya yung driver daw pwede daw mag-testigo daw para sa kanya. So, hindi ko lang sure, attorney, kung whose side I'll be on. But then again, tamang inyong sinabi dun sa honus probandi that whoever accuses someone na kailangan niya magpakita ng sapat na ebidensya para mapatunayan na meron siyang ginawang pagkakamali. So, on that note, attorney, no, ang concern lang naman ni Rayman ay more of sahod, hindi nabigay. Ngayon na ibayad naman na. Pero I think meron daw interest itong kabilang panig pa rin na mag-file ng case. So what do you think about that, attorney? Po natin, dyan mag-iingat po yung kabilang panig na naglalayo na nagbabalak pang magsampa ng kaso kasi sa ibang pananaw, po pwede rin siyang sampahan ng kaso. Unang-una, yung pong pag-akusa ng wala namang batayan. Tama. Paninirang puri yung magagawa niya dyan. At pwedeng magdemanda itong taong nagpunta sa atin sa pabitag mo, eventual po, ng paninirang puri. At yun po yung pag-iingatan ng kabilang panig. Yung Culture. Attorney Batas Mauricio, maraming salamat po sa inyo. Culture po, dahil salamat po kay Ginoong Ventul po sa pagbibigay, pagkakataon sa Batas Mauricio maging bahagi ng paglaban ni Ventul po kontra abuso. Ventul po, hindi tayo iiwan, ilalaban ka. Maraming salamat po. Basahin lang natin yung statement nitong sinasabing inireklamong amo na si alias Roy. So tumanggi ito sumagot sa aming programa, subalit kinumpirma niya na na-hold niya ang sahod ni Rayman dahil sa pagnanakaw nito umano ng mga manok. Hindi raw ito ang unang beses na nagkulang ang mga manok sa tuwing si Rayman na naka-duty na pahinante. Ayon kay alias Roy, ibibigay niya ngayon ang sahod ni Rayman, subalit kakasuhan niya raw ito ng pagnanakaw dahil makailang ulit daw ito na ginawa ni Rayman. Well, again, ang aking sasabihin dyan sa amo na dapat siya magkaroon ng sinasabing maayos na batayan para ma-prove at mapatunayan na meron talaga siyang kinalaman itong si Rayman, then may karapatan naman siyang to do so. Pero para sa akin, hanggang wala siyang napapakita, ay wala siyang pwedeng gawin dito kay Rayman. So, siguro Rayman, no, ang sasabihin ko na lang sa iyo at least kahit paano, nakuha mo na yung sinasabing 6,000. But ikaw ay mag-iingat at magkalap ka na din ng sinasabing ebidensya kung sakaling aabot sa punto na ganon. Pero kung ikaw ay naniniwala at ikaw ay talagang inosente, yan ang panindigan mo na hanggang dulo. Wala po talaga akong kinalaman sa sinasabi nilang pagnakaw. Alright. Well, Rayman, no, yan na lang aking huling sasabihin at maraming salamat dito sa aming paglapit dito sa aming programa. Maraming salamat po. Alright. Ito, nag-iisang pambansang sumbungan tulong ang serbisyong may tatak. Tatak bitag ilalaban kay Digiwan. Itong hashtag, ibubitag mo.
salamat po kay Sir Carl Tulfo, kay Sir Bin Tulfo. Nakuha ko na po yung sahod ko. Magagamit ko na po ito para maghanap ng panibagong trabaho or umuwi na po sa probinsya. Maraming salamat po sa bitag. Salamat.